Nasa ating pong linya si Congressman Romeo Aco po, ang chairperson ng House Committee on Transportation sa isang napaka-importanteng issue. Congressman Romy, sir, good morning po. Ted and DJ Chacha, magandang umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig po ninyo. Opo, kahapon po nakapanayam namin si Ginoong Ed Sarao. Ang concern niya, yung uncertainty sa programa pong ito ng PUV modernization, kaya mismo itong ating Philippine businessman hindi ho makagalaw doon sa sinasabi ho na posibilidad na sila maging supplier ng modern jeepney. Ang kanyang kinababahala daw po, baka alam niyo yun, hindi sila sigurado kaya hindi makapag-invest. Ano ho ba ang pinakahuling balita sa inyong hearing, sir? Well, unang-una, matigas ang decision ng DOTR that they will continue with the consolidation of all the franchises of public utility vehicles in this country. Yun po yung kasi no last hearing, present mismo physically si Secretary Bautista, and that was his statement. Ganun po yun. Now, yung mga local manufacturers natin, yung Sarao at saka Francisco Motors, mura nga yung kanilang vehicle kung sakali. Ang problema, Ted, hindi pa sila ready na makapag-produce nung number na kailangan ng ating mga kooperatiba. Yun po yung nangyari. So kasi may problema sila dati na yung engine na Euro 4 qualified ay hirap silang mapapasok dito sa ating bansa. Yun po yung nalaman namin dun sa hearing namin, Ted. Opo. Pero sir, yung kasi ang sinasabi ho tama ng DOTR LTFRB na ang desisyon kung anong uri po ng modern jeepney ang kukunin po ng kooperatiba ay naandoon sa kooperatiba. So basically po dito hindi nakakasiguro ang mga Filipino businessmen na makikinabang sila dito. Opo, I agree with them, Ted, dahil yung kooperatiba na ang may karapatan na pumili kung ano po yung bibilhin po nila na public utility vehicle. Opo. Anyway, sige sir. So, sa ngayon po, meron din pong suggestion sila Ginoong Sarao na baka naman pwede sa modernization na ito, pahintulutan po yung mga roadworthy at tulungan na lang ng gobyerno doon sa equity sa pagpapaayos ng kasalukuyang mga units nila sa halip nga po na magkaroon talaga ng total replacement. Yun po, Ted, ang sinasabi namin as a matter of fact, ang recommendation namin ni Honorable Stella Kimbo, bakit hindi natin gawin kagaya ng mga Tricycle Operators and Drivers Association? May ruta silang fix at doon po sila tumatakbo yung kanilang trade. Kasi ang problema namin is lumalabas ngayon na may mga kooperatiba o route, naman pronunciation nun, ay kung minsan sobra yung mga sasakyan. Kaya tuloy, hindi kikita na sapat para dun sa pagbayad nila ng amortization nila dun po sa bangko. Opo. Ganon ang nangyayari. So sabi namin, bakit kasi prangkisa ang inyong kinoconsolidate? Bakit hindi i-consolidate ninyo yung operations kagaya po ng TODA at saka yung mga buses dito na tumatakbo dito sa bus lane? Hindi naman kinonsolidate yung mga korporasyon ng buses Ang kinonsolidate nila yung operation. Kaya maayos yung takbo ng mga buses dyan sa ating bus lane. Opo, kumbaga hayaan ang kanya-kanya na mga pag-aayos, pag-upgrade ng kanilang mga units. Opo, basta ang requirement natin sana ay i-upgrade ninyo yung inyong sasakyan. Opo. Sige, so sir, more or less ilan pa ho kayo ditong hearing at kailan kayo maglalabas ng committee report? Siguro isa o dalawa na lang ito, Ted, bago kami
magtatapos at gagawin na ng aming committee report at isusumite sa plenary. Okay. But basically po, sir, hindi sa pinangungunahan natin ang inyong committee report, ang damdamin po ng inyong mga miyembro ay hindi na ituloy itong programa at magkaroon ng mga pagbabago dito nga sa kanilang gustong ipatupad. Kagaya nga po ng hindi na kooperatiba, wala ng korporasyon, kanya-kanya ng pag-aayos at ayusin muna nga ito pong mga rutang ito bago po guluhin itong sistema na existing. Una, Ted, wala naman tutol sa amin, sa aking mga membro tungkol sa modernization, yung pagmo-modernize ng ating public utility vehicles. Wala. Ang tinututulan nila ay yung paano ini-implement ito. Kagaya ko, personally, Ted, dapat i-rationalize muna lahat ng ruta na paglalagyan natin itong mga sasakyan na ito. Kasi lumabas din dun sa aming hearing na meron ng mga kooperatiba na hindi nakapagbabayad ng kanilang amortization. 28 sa Development Bank of the Philippines, 6 na po doon sa Land Bank of the Philippines. At madadagdagan po ito sa pakiramdam po namin sa aming mga hearing na ginawa. So, ano ang dahilan nito? Dahil tinanong din namin yung financing institutions. Ang sinasabi po nila, una, ay nagkakagulo sa loob ng kooperatiba. Kitang-kita pa naman po natin na may problema sa loob ng kooperatiba dahil sinabihan ko na rin yung Cooperative Development Authority na pag maghanda na kayo dahil marami pang kaso ang darating po sa inyo. Pangalawa na dahilan ay yung rota nila dati na kumikita po sila ay hindi na po kumikita dahil unang-una, sobra na yung vehicle doon. Pangalawa, may mga kolorum. Yun po yung sinasabi. At ang pangatlo na dahilan ay yung iba na rota ay either nabago, umiksi o ano. Yun po yung mga dahilan na ibinigay ng mga financing institutions na dahilan kung bakit hindi sila po nakapagbabayad sa kanilang amortizations. Opo, at yung nga pong ibang nag-finance nito, ayaw muna magpondo hanggat walang hawak na route plan yung kooperatiba, di ho ba? Opo, sinabihan po namin yung LTFRB at saka DOTR na sa inyong department order, ang requirement ay yung approved na route plan, rationalization plan. Pero binago na naman ninyo dahil hindi nyo kayang gawin yung route rationalization. Yun po yung sinabi namin po sa kanila kasi tinignan namin po yung status ng kanilang rationalization 10% pa lang nagagawa, Ted. Opo. So hindi naman po siguro may tatanggi na ang unang failure dito yung papel, yung role at responsibilidad ng implementing agency. Kaya nga nasabi ko nung siguro narinig nyo na rin ito na itong programa ng ito ay it's just like a headless chicken. Kasi walang nagmamando, nakita namin Opo. Kung sino yung Kaya inorderan po namin na magbigay kayo ng isang organisasyon na magpapatupad dito sa programa ito. At nagbigay po naman po sila. Ang sinunod kong hiniling ay bigyan nyo kami ng parabang time kung kailan matatapos itong mga 10 ito ng programang ito. Opo. Sige, so hintayin po natin ang pong next hearing. Sir, ito lang ihabol ko lang. Ano po ang update ninyo dito po sa panibago kasi ngayon may existing na po na motorcycle taxi na binigyan po ng pansamantalang permit ng gobyerno. May 7 papasok na pandagdag daw doon sa study. Yung dalawa po, ilang taon na ito nag-ooperate, halos 5 taon na, wala pa rin yung study at magdadagdag pa ho ng 7 na motorcycle taxi? Tatlo po yung nag-ooperated. Oo. Angkas, Move It, at saka meron pang isa, Joyride. Okay, go ahead sir. Opo. So tatlo po yan. Sila po yung na-aprobahan nung una, noong nakarang administrasyon na mag-participate sa isang pilot study. Pero itong pilot study na ito, ilang taon na nangyayari.
Meron naman mga panukalang batas na final ng ating mga kasamahan sa Kongreso, pero it's still undergoing technical working group, Ted. So, ganun ang sitwasyon ngayon. Hinihir namin yung kwan. Doon sa last hearing namin, sinabihan din namin yung kwan na bigyan nyo dapat ng time frame yung study ninyong ginagawa. Pangalawa, tingnan nyo rin na kung bakit dapat hindi monopolya yan ng tatlong kumpanya, yung pilot study na yan. Yun po yung nangyari noong nakaraan na hearing dito, Ted. Opo, pero ang nakapagtataka, Congressman, sa halos 5 taon na, yung pilot study, wala pa ring study? Kaya nga po, yun ang sinasabi namin dun sa LTFRB. Wala naman silang may bigay na dahilan sa amin na kung bakit ganyan katagal na yung pilot study. As a matter of fact, tinitignan nga po namin kung magkano na ang kinikita nila at magkano na binabayad sa ating gobyerno. Opo, wala pa rin po yung informasyon na yon. Wala pa po silang binibigay as of the last hearing, Ted. Pero Sir Romy, hindi ba sa ngayon sa tatlo, labo-labo na nga sila eh. Ang iba nga po dito, nag-aagawan na tapos magdadagdag ka pa ng 7? Yung 7 po yung nag-a-apply. Kaya nga. Ngayon, depende dun sa LTFRB kung ilan po yung tatanggapin nila. Kasi may mga nag-iisip din o may kaisipan na yung 3 monopolyo na yan eh. Kapag 3 lang, monopolya. Opo. Yun po yung binabanat naman dun sa hearing. Pero kapag nagdagdag ka naman nang hindi mo alam kung how viable this is, di ba? Parang headless chicken ka na naman dito. May patakaran naman yung LTFRB nakita namin kung sino ang magkukwalify. Okay. Opo. Sige po, kasi din po, malaking bagay din po yung viability ng negosyo, di ho ba? Kasi marami din po naglo-loan ng motorsiklo, sumasali dito, and eventually po, mahirap din yung marami pong umasa, tapos hindi pala kikita at mag-aaway-aaway na sila sa kanilang mga ruta. Opo, mabuti nga, doon sa ibang bansa, nag-i-strike na nga yung mga membro ng mga apps na ito eh. Meron akong nabasa na nag-i-strike na yung mga driver ng mga motorcycle taxis na ginagawa. Dahil? Dahil yung kanilang rason dun sa abroad ay yung hindi tama yung nakukuha nila na porsyento doon sa kita. Anong operator, no? Yung may prangkisa kumbaga na mga kumpanya. Opo. Okay, sige. So, Congressman, salamat po sa inyo pong panahon at kami makikipag-ugnayan sa inyo sa importanteng isyong ito para po naman mapakinggan po ng bayan ang inyong ulat sa kanila sa inyo pong komite. Anytime, Ted, at nagpapasalamat ako sa oportunidad na binigay niyo po sa akin. Opo, thank you sir at mabuhay. Si Congressman Romy Acop, ang chairperson po naman ng Committee on Transportation in the Lower House, no? Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.